Huwag kang mabuhay sa takot, mas mabuhay ka sa excitement. Hello mga boss, kumusta kayo dyan? Ako nga pala ulit si Christopher Orbillo, ang guro sa umaga, negosyante sa gabi, pati na rin pag weekend. Yan. So, sa video to mga boss, kung meron akong ipapayo sa 20 years old na ako, yan, ito yung mga yon. Yung bang yung bang wag kang mabuhay sa takot. Mas piliin mong mabuhay sa excitement na dala ng buhay. Yan, dala ng mundo. Yan. Ito yung naisip ko kanina na magandang itopic mga boss dahil kahapon kasi ito yung nangyari. Meron kaming discussions sa classroom, tapos yung mga estudyante binigyan ko ng time para makapag-present sa harap ng kanilang mga output. Yan. So ang gaganda ng mga output nila mga boss. And ayun, ang problema nga lang, hindi nila ma-express yung ideas nila. Marami silang ideas, magagaling sila mga boss, pero yung the way na i-express nila, hindi nila mailabas yung talagang idea nila or nalalaman. Kasi karamihan sa kanila mga boss, pag pinatayo ko na sa harap na mag-present, hindi na naririnig yung boses. Almost na lang, sila na lang nakakarinig sa kanilang boses. Kumbaga, pag tumayo sila sa harap, medyo payuko pa. Yan. And yung boses nila talaga ang hina. So, wala talagang confidence mga boss na mag-present. Although may galing sila, maganda yung output nila, pero mas hindi nila ma-express yung kanilang idea, feelings kasi dala ng takot. Ayan. And ayun, dun sila bumabagsak. Pero ito yung napansin ko mga boss. Kagabi din nag-live ako. Ayan, nag-live ako. Ang dami nung nagulat ako, ang dami yung comment. Ayan, ang dami yung comment, pero yung isang estudyante, halos nasa 20 comments. Tiningnan ko yung profile, and estudyante ko, naalala ko, pag pinagre-recite sa classroom, halos hindi makatayo, halos hindi makapagsalita. Pero nagulat ako kahapon sa live, pinakamaraming comment. Sabi ko, parang sa comment lang matapang tong mga estudyante sabi ko. Pag pinatayo mo na sa harap na mag-present, ayan, wala na, natatakot na. Kaya dun tayo natatalo mga boss. Marami tayong galing. Marami tayong mga talento, skills, pero takot tayo na ipakita. Takot tayo na ibahagi kasi iniisip natin yung mas inuuna nating isipin yung sasabihin ng iba. Ayan. Kaya ayun, hindi natin maipakita yung regalo ng Diyos sa atin, yung core gift natin. Hindi natin maibahagi, mai-share sa mundo dahil takot tayong lumabas. Ayan, mas binabalot tayo ng takot kaysa sa excitement. Excitement na what if, 'di ba? Sinubukan ko 'to. Ano kaya pwedeng mangyari? Maaari kang mabash, maaari kang masabihan ng hindi maganda, pero marami din na maaari kang ma-appreciate, 'di ba? At makilala. Kaya ayun, kung magbibigay ako ng payo sa 20 years old na ako, mas mabuhay ka sa excitement araw-araw kaysa sa takot. Ayan. Nung ganun din ako kasi nung nasa edad ako na yun mga boss Kasi kulang din ako sa tiwala sa sarili. Ayan. Kaya ayun, matagal din, late bloomer ako. Dahil
kinulang ako ng kinulang ako ng chance na makapagsubok ng marami ng gusto ko. Kasi nga nabubuhay ako sa takot. Sa takot na baka hindi ako matanggap sa trabaho, sa takot na baka wala akong kitain, 'di ba? Sa takot na wala akong marating sa buhay, ganun. Ito kasi yung nangyari mga boss, nung pagka-graduate ko, nagturo na ako sa private school. Ngayon, sa isang taon kong pagtuturo, parang nakaramdam ako ng mukhang hindi ata bagay sa akin yung pagtuturo Kasi culture shock mga boss. Ang una ko sa yung mga estudyante mga boss, mga Chinese. Yan. Ganun. Kaya sumubok ako na magnegosyo. Pero ang dumating na negosyo sa akin mga boss, magbenta. Network marketing. Ayan. Networking. MLM. Multi-level marketing. Ayun. Nagbenta-benta ako kung saan-saan. Nagmomotor-motor. Umitim ako. Ayan. Umitim. Napahiya. Na-reject. May nakabenta pero nung mga kalaunan hindi na bumebenta, kaya ayun, bumalik din ako sa pagtatrabaho kasi ganito pala ang negosyo, sabi ko. Pag wala ka ng benta, wala ka ng kita, wala ka ng pangkain, ganun. Yung bang security. Kaya ayun, bumalik ako sa pagtatrabaho ulit. Ayan. Ngayon, late na ako na nagkaroon ulit ng lakas ng loob, ng excitement sa pagninegosyo. Ayan. Kasi yun nga, talaga kapag ka medyo burnout ka na, napapagod ka sa trabaho mo, maisip mong magsumubok ng iba. At pagka takot ka, hindi ka makapag-execute. Ayan. Pag takot ka, yan, hindi ka makakapagsubok. Hindi mo may bibili ng subok yung sarili mo. Kaya ayun, sa 20 years old na ako, gusto kong payuhan na subok lang ng subok, huwag kang matakot. Walang mawawala sa iyo, 'di ba? Pag 20 years old ka, wala ka pa naman, 'di ba? Kaya hangga't wala ka pa, sumubok ka ng sumubok. And ayun, sa 20 years old na ako, hanapin mo kung saan ka talaga babagay, hanapin mo kung saan ka talaga dinadala ng mundo, hanapin mo kung ano talaga yung binigay ng Diyos sa iyo na regalo na pwede mong maibahagi sa mundo, sa ibang tao. Ayan. At mahanap mo lang yon kung hindi ka takot sumubok ng sumubok kahit magkamali. Ayan. Mahanap mo lang yon kung nabubuhay ka sa excitement na what if ito yung mangyari pag ginawa ko to, kaysa sa what if ito yung mapapala ko kapag hindi ko sinubukan. So ayun, subok ng subok, trial and try habang wala ka pang maraming obligasyon. Ayan. Mahirap na kasing sumubok mga boss, mahirap na kasing magdesisyon ng go kung mayroon ka ng mga iniintindi gaya ng pamilya, yan, anak. Ayan. So habang sa 20 years old, habang wala ka pang asawa, anak, pamilya, wala ka pang masyadong mga pasanin, sarili mo lang, pangkain mo lang, subok ka lang ng subok, hindi ka mamamatay sa gutom. Tamad ka na kung mamamatay ka sa gutom pag nasa 20 years old ka. Ayan, sumubok ka ng sumubok. Huwag mong tingnan yung sahod. Ang tingnan mo is yung saan ba ako madadala ng mundo pag ito yung ginawa ko. 'Di ba? Kaya ayun, habang wala ka pang maraming obligasyon, kaysa sunugin mo yung buhay mo sa takot. Yan, magugulat ka na lang.
matanda ka na pala, wala ka pang na-execute at mabubuhay ka sa sana. Yun yung mahirap doon mga boss, yung pagsisisi sa huli. Ayan. Wala namang perpekto eh. Wala namang perpekto. Lahat naman ng mga matatagumpay dumaan sa pagkakamali. At ang good news, nagkamali man sila pero nahanap nila yung isa. Yan. Magkamali man sila pero dahil sa pagkakamali nila, nakahanap sila ng isang tama. At yun yung nakapag kumbaga naging dahilan kung bakit matagumpay sila ngayon. Sabi nga nila, hindi mo kailangang ng maraming tama. Yan. Kailangan mo lang ng isang tama na mahanap mo lang at all goods ka na. At mahanap mo yon kung marami kang mali. Ayan. Kung marami kang failure. So, ayun mga boss. Kaya nakaano na rin ako. Nasa aside sa pagbebenta-benta, mayroon na atang 4. Yan. Ikalima na ata itong pagninegosyo namin ng pansit kabagan. Ayan, dito sa bahay mismo. At dito sa kubo, dito sila kumakain yung mga dumadayo dito na nagpapansit. Ayan. So, ayun. Naisip ko tong video na to mga boss. Dahil ngayong araw, birthday ko. Ayan. Birthday ko kayo kasi ngayong araw mga boss. Kaya look, habang nagkakape ako kanina, ayan, nagre-reflect ako. And ito, kape tayo. Nagre-reflect ako kung ano kayo yung magandang itatopic ko ngayong umaga. Ayan. At naisip ko yung payo sa sarili ko na 20 years old. Ayan. So, ayun yung naisip ko. Mas mabuhay ka sa excitement kaysa sa takot. Mas mabuhay ka sa maaring ibigay sa iyo ng mundo kapag ka umabante ka, umusad ka. Ayan. Kaysa sa na-stuck ka dahil lang sa takot. Ayan. At dahil birthday ko ngayon, yun yung naisip kong i-topic mga boss. Ayan. So, yun mga boss. Dahil birthday ko ngayon, reguluhan mo naman ako ng isang pindot dyan sa subscribe button. Ayan. Para magka-subscriber naman ako dito sa YouTube. Ayan. At ng makapag-live. Tuloy-tuloy na live dito sa YouTube. Kailangan kasi ng 50 eh. Ayan. Kaya ayun mga boss, dahil birthday ko ngayon, reguluhan mo naman ako ng isang pindot dyan sa subscribe o kaya comment na rin ng pagbate. Ayan. Matagal akong hindi kumbaga hindi ko pinapaalam sa social media kung kailan ang birthday ko. Ayan. Kaka-pressure kasi yung mga kantsaw eh. Pero nakakataba rin ng puso yung may bumabati sa'yo. Ayan. At may nagre-regalo, di ba? So, ayun. Ayan. So, dahil birthday ko ngayon at umabot ka sa video na to, ayan, pareguluhan mo naman ako mga boss ng isang pindot dyan sa subscribe button at comment na rin. Ayan, ng message mo sa akin ngayong birthday ko. Ayan. So, maraming salamat. Maraming salamat. I love you. God's love you. Ayan. Ingat palagi mga boss. Good morning. Good morning. Kape tayo dito sa kubo. Ayan. Kung malapit ka lang dito sa amin, Flora Apayao, message mo lang ako at makapagkwentuhan tayo dito sa kubo. Ayan. So, yun lang mga boss. Maraming salamat. Salamat sa subscribe button and sa comment mo dyan sa comment section. Yun lang. Bye-bye!